Blessed morning po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon dahil tayo po ay nagkasama-sama muli sa araw ng Huwebes. Sa salita ng buhay, salamat po sa Panginoon dahil ang Diyos natin nagdakila at tapat. Salamat po sa lahat po na nakatune in, sa mga fever pastors po na nakatune in ngayong umagang ito. Tayo po ay pagpalain ng Panginoon. Sa mga church members po na nakatune in po sa patuloy na sumusuporta sa salita ng buhay. Salamat po sa inyo po. No? Kaya salamat po. Ganun din kay Pastor Joe sa patuloy na pag-schedule po sa bawat pastors, and salamat din po sa mga nagpa-facilitate ng salita ng buhay. Amen. At talagang ang Diyos natin ay dakila at tapat. At ganoon din po sa may mga birthday ngayong araw na to, ako po ay bumabati ng happy birthday po sa bawat isa, at sa mga wedding anniversary po, ako po ay bumabati rin po sa inyo. Kaya nawa po kayo po ay pagpalain ng Panginoong Diyos ngayong araw na to sa buong isang araw na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya bago po tayo gumawa ng kung ano man gagawin natin, tayo po ay mag-aral po muna sa salita ng Panginoon. Let's open our Bible po. At ako po inyong samahan sa ating salita ng Panginoon ngayong umagang ito. Let's open our Bible sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ito po sabi ng Biblia sa atin. Ito sabi po ng Bible sa atin. In the same day when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little sheep. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and said to him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and he said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Amen. Kaya tayo po ay manalangin, at tayo po ay magpasalamat muna sa Panginoong Diyos. Panginoong Diyos naman na sa langit, Diyos na Abraham, na Isaac, na Jacob, kami po ay nagpupuri muli, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaroon ni Lord sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming online devotion. Panginoon, tulungan niyo, Lord, kami na kami po ibigyan niyo ng kalakasan, ng talino na nagmumula, Lord, sa inyo. At salamat, Panginoon, sa inyong walang sawang pag-ibig at sigit sa walang sawang pag-unawa, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Patawad, Panginoon, sa lahat aming mga pagkakamali. Kami po inyong linisin ng inyong banal na dugo at ang inyong Holy Spirit na siya maggabay sa amin, at patuloy niyo, Lord, kaming gabayan upang maunawa, Lord, namin ang inyong salita ngayong umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo po ang aming Diyos na buhay, na aming pinaglilingkuran at aming sandigan, Panginoon, aming source of strength, Panginoon. Kaya, Lord God, salamat, Panginoon, sa bawat nakatune in ngayon sa ang salita ng buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kanilang oras, Panginoon, na inilaan, Panginoon, para sa pag-aaral ng inyong banal salita. Nawa po, Panginoon, kami po inyong puspusin ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. We pray also for the peace of Jerusalem, Panginoon. At kami po ay patuloy na nagmamahal, Panginoon, sa mga Israelita, at bigyan niyo, Lord, ng katatagan sila, at higit sa lahat, Panginoon, magkaroon muli sila ng kaligtasan, Panginoon, dahil ito po ang pangako niyo, Panginoon, sa bawat mananampalataya sa inyo na gusto po magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Kaya binabalik ko po, mapupulit pasalamat sa matamis sa pan ni Kristo Jesus, sa Mesaya ng Israel. Amen. Kaya topic ko po for this morning is about peace in the midst of the storm. Amen. Isa sa mga favorite song ko po ito nung ako'y kayang young people pa, lagi ko ito naririnig dito sa church namin, peace in the midst of the storm. Kaya ito pong ating topic po, na ito sa Mark chapter 4 verse 35 to 41. Ito po ay after the long day of Jesus Christ, siya po ay nag-ministry si Jesus Christ sa panahon na to, at sabi ng Panginoon sa verse 35, in-encourage siya yung kanyang mga disciples, sabi niya, and the same day when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. Okay, kaya sabi, tara, pumunta na tayo sa isang lugar at kung saan tayo pwede mamahinga. Okay? Kaya samantasalita po sila Jesus Christ po at yung kanyang mga disciples ay after a long day of the ministry. Okay po, kaya salamat po sa mga pastors na nagbi-ministry, sa mga soul winners natin dyan, no? Talagang alam ko na nakakapagod mag-soul win, nakakapagod mag-Bible study, pero isa yan sa mga ginagawa ni Jesus Christ in His time. Okay po, kaya wag po tayong tumigil sa paggawa sa Panginoon. Kasi isa to sa mga responsibility ng isang Kristiyano. Okay po? Kasi Jesus Christ po isa sa mga great example about ministry. Amen? Kaya after a long day, the ministry, Jesus Christ and His disciples went to another side and ride a ship or ride a boat. Okay po? Along the way,
Habang sila po ay nasa ship po, at after ng yung mga tao po ay kanilang scattered na, okay, pinauwi na nila. Okay, kaya yung mga multitude sent him away, sabi ng verse 36, and when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little sheep. Ibig sabihin po, pinapangin ng mga minamahal na ito pong sinabi po na to, si Jesus Christ po ay talaga magre-relax na sila. Okay, sa madaling salita, no? Kasi sa ministry, after a long day, kaya may iba, nakikita ko yung mga post ng iba, minsan may mga prayer mountain, di ba? Kasi it's part of relaxation to enhance ourselves, na talagang meron naman tayong panibagong gagawin, at talagang panibago na naman refreshment, okay, para sa ating ministry. Kasi ibig sabihin, kailangan pala ng isang Kristiyano, no? Pero sabi ng Panginoon dito, makikita po natin sa verse 37, after in the longer, and after na sila po ay nasa barko na, papahinga si Jesus Christ, sabi ng verse 37, and there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. Ibig sabihin po, habang nasa kaligitnaan ng biyahe, papunta sa kabilang dako, ibig sabihin po, nagkaroon ng problema, okay, nagkaroon ng great storm, at malakas na hangin. Ibig sabihin, sa gitna ng daan, nagkaroon ng problema. That's why, sa ating buhay din, ganun din, no? Habang tayo po ay nagmi-ministry, habang po tayo lumalakad sa Panginoon, habang po tayo ay nagpapagamit sa Panginoon, may mga storm tayo na kailangan daanan. May mga pagsubok tayong kailangan harapin. Okay? Kaya sabi dito, storm in life are unavoidable. Hindi po natin ito maiiwasan. Okay? Hindi po natin ito pwedeng isang tabi. Okay? Hindi po natin ito pwedeng hindi harapin. Okay, example po niyan, yung katulad ng mga health po, family, financial, spiritual struggles. Ibig sabihin po, isama po yung storm sa buhay natin, hindi natin yan mapipigilan. Diba yung kunyari, may mga sakit tayo, nagkakaroon tayo sakit, sa ating minsan sa pamilya, nagkakaroon tayo ng minsan na hindi pagkakaunawaan sa bawat pamilya. Natural lang po yan. It's part of, especially financial problem, nagkakaroon po tayo ng financial. Lahat naman po siguro, dumaranas dyan Okay, isa po yan sa mga storm sa buhay na hindi mo mapipigilan. Uncontrollable po natin yan. Hindi po natin ito hawak. Pero, sabi ng Bible, what the Bible tells to us, na magkaroon tayo ng reminder na si Jesus Christ po ang ating kasama. Amen? The Bible tells us that tayo po ay meron tayong kapayapaan dahil kay Kristo. We have a peace in the midst of the storm because of Jesus Christ. Amen? Kaya number 1 point ko na na-observe ako po dito, according sa verse 38 to 39, what the Bible tells to us. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow, and they awake him, and say unto him, Master, carest thou not that we perish? Verse 39, and he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Maliwanag po, sabi po ng Bible, number 1 point ko, peace in the midst of the storm is God's peace is greater than our fears. Amen. God's peace is greater than our fears. Kaya tayo po mga minamahal, pag meron tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, no, may mga problema tayo na kailangan suliranin o kailangan natin sasalubungin, okay po, tanda natin, meron tayong God's peace. Amen? Kaysa sa ating mga pinagkakatakutan. Kaya that's why the Bible tells us na kung kasama natin ang Panginoon, kung Kristiyano tayo, believer, praise ka, dapat po huwag kang matakot. Amen. You have a peace to God. Amen. Kaya fears, according sa John 6:33, what the Bible tells to us. Ano po? Okay, what the Bible tells to us. Ito yung sabi ng Biblia sa atin. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Isa sa mga pangako ng Panginoon to sa atin noon na napakaganda at kailangan natin pangawakan na ang Kristiyano, okay, dahil na kay Kristo tayo po'y tagumpay. Amen. Pagtagumpayan niya na ang mga problema. Amen. Napagtagumpayan niya dahil kaya tayo. Kaya natin dahil kay Jesus Christ. Amen. Kaya that's why, isa sa mga yung fear po, it magnifies the storm. Okay, symbolize the storm na, but by faith, magnifies the Savior. Amen. Dapat po palakasin natin ating pananampalataya. Alam ko po na may time na may nanghihinaan tayo ng loob. Kumbaga parang gusto mo ng mag-quit. Okay? Kaya dapat po mga minamahal, huwag po tayo mag-quit. Amen? Kasi tayo natin nandyan si God. Amen? Andyan ang God. Kung bakit ka nag-quit, naisip mo mag-quit. Kasi alam mo, baka mahina ka sa prayer life mo sa Panginoon. Ano po?
mahina ang iyong daily devotion sa Panginoon. Tandaan natin mga minamahal, tayo bilang tao, kasama natin ang kahirapan sa buhay. Amen. Pero salamat sa Panginoon dahil nandyan si God. Nandyan si Jesus. Handa niya tayong tulungan. Handa niya tayong sakluluhan pagdating ng ating kahirapan. Amen po mga minamahal. No? Kaya gusto ng Panginoon, we always ask God for our help. Okay? Pero itong mga disciples ito, nanulungkot si Jesus kasi bakit kasama niyo na ako eh? Diba? Dapat wag na kayong mag-alala. Amen? Pero natural sa tao. Diba? Natural sa normal na tao, nakabahan. It's part of emotions. Okay po? Hindi pwede tinanggal ng Diyos eh. Okay? Kasi gusto ng Panginoon, kung kahino katatawag. Amen po. No? Kaya dito po pag may mga problema tayo, ito po yung pinakamasarap na talaga tayo ilalapit sa Panginoon. That's why Christ victory garners our peace even when we choose surround us. Okay? Kaya tayo po mga minamahal, no? Chaos surrounds us. Ibig sabihin po kahit may mga problema na nakapaligid sa atin, pero salamat sa Panginoon, I guarantee that Christ's victory. Amen? Guarantee a peace. Amen? Kaya tayo po mga minamahal, no? Bilang anak ng Panginoon, gusto ni Lord, ikaw at ako, lalo tayong magkaroon ng total dependent kay Jesus Christ. Amen. Kay God. Kaya tayo nilalaman ng Panginoon na ikaw ay magpatuloy na lalong lumago sa Espiritu at tutuhan sa Panginoon. Na Lord, tulungan mo ko, no, na palakasin mo ang aking faith para sa inyo. Amen. Kaya number 2, according sa Bible, Colossians chapter 3, verse 15, what the Bible tells to us, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be thankful. Amen. Kaya number 2 is peace in the midst of the storm. Number 2, God's peace guards our heart. Amen. Kaya tayo po mga minamahal, meron tayong papayapaan sa ating puso. Amen. Pag ikaw po ay Kristiyano at iska, amen, peaceful ang buhay mo. Kahit sa magulong paligid pa yan. Diba? Hindi ka mangangamba na ikaw ay mapapahamak. Bakit? Kasi meron kang peace na nanggagaling sa puso mo dahil kay Kristo Jesus. Amen. Kaya tayo po mga minamahal, let's teach our heart, okay, to govern our heart, peace is meant to rule or govern our heart. Amen. Kaya dapat po bilang anak ng Panginoon, turuan natin ang ating puso na Lord, tulungan mo ako na lalo ako magtitiwala sa iyo. Tulungan mo po Lord ako na lalo niyo ako bigyan ng kapayapaan. Amen. Sa aking puso. Dahil kasama ko kayo. Amen. And sabi ng Panginoon, pag tayo pala ay na kay God, hindi kanya iiwan. Amen. God will never forsake you. Amen. Ang Panginoon, handa kanyang tulungan palagi. Every time you call His name, okay, ang Diyos sasagot siya sa atin. Amen. According sa verse 39, no? And balikan natin yung ating text. Mark 4:39, what the Bible tells to us. Ito sabi ng Bible, and He arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Amen. Nung tinawag nila si Jesus Christ ng mga disciples ng Panginoon, di ba anong ginangyari, no? Tumayo si Jesus Christ, hindi siya nagdalawang isip. Ano ba yan? Hindi siya nagreklamo, di ba? He arose when they called to Jesus. He arose. Tumayo si Jesus. Amen. Tayo nga, minsan, mga minamahal, tayo pa yung hindi tayo agad sumusunod, di ba? Pag may kailangan lang tayo, doon lang tayo. Pero pag tapos na, nasagot na yung ating mga pangailangan, answered prayer ka na, relax ka na naman. Which is nakakalungkot isipin, mga minamahal, no? Dapat po, bilang anak ng Panginoon, turuan natin sarili na, Lord, tulungan mo ako to be like you. Amen. Kaya gusto na pa rin, God's peace guards our heart. Amen. O din yan, if Christ is in control, tanda natin, peace will guide every direction and our thoughts. Amen. Sabihin po, pag tayo pala ay nasa Panginoon, ang Diyos, okay, ang Diyos handa siyang pakinggan tayo. Ang Diyos handa siyang sumagot agad. Okay, na walang alinlangan. Diba? Tayo bilang tao, minsan may alinlangan tayo eh. Diba? Every Sunday, nagpapa-forward yung pastor ninyo, altar call, diba? And every Sunday, ganun ang ginagawa, pero pagdating na Monday to Friday, ganun ka pa rin, diba po? Parang, nasaan yung pagsuko mo sa Panginoon, ano po? Kaya ibig sabihin po mga minamahal, kung ikaw ay nasa Panginoon, kung tinawag, for example, sa mga nakatune in dito na mga
sabi, nagsuko ng buhay nila kay Kristo. Dapat talaga nagsuko ka talaga sa Panginoon ng buhay mo, no? Sa mga tinatawag ng Panginoon magpastor, di ba? Especially sa mga missions conference, sa mga camp, di ba? Ini-emphasize diyan na magtawag ng mga new missionaries di ba? Pero until now, hindi pa rin tayo nakakalabas, di ba? Hindi pa rin tayo nakakapagpili kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Kung tayo na sa Panginoon, ang Diyos, nandun yung kanyang kapayapaan. Amen? Ililid ka ng Diyos kung saan kanya dadalhin. Amen? Ako po ay, sa Panginoon, nung ako ay nagsuko ng buhay ko sa Panginoon nung ako high school, no? Nagsuko ako sa Panginoon, kampe. Diba? Kaya ko, Lord, kung saan man ako, anong oras mo, tawagin mo ko. Amen? Kasi yun ang pangako ko sa Panginoon If the time is right now, praise the Lord. Pero kung hindi pa naman ito ngayon yung oras, Lord, it's okay. Okay? Pero talagang perfect time ng Panginoon, 2020. Amen? That's a perfect time that God calls me to the ministry. Amen? Kaya, ibig sabihin po, in the past years, diba? God has still been faithful. He always, ginaguide niya tayo, minumold niya tayo ng kanyang kabanalan. Amen? Ng kanyang kapayapaan. Na kailangan lang natin turuan natin puso na i-guard natin ito ng kanyang kapayapaan. Amen po. Now, according sa 1 Thessalonians chapter 3, verse 6, the Bible tells to us. Ito sabi ng Bible sa atin, Sabi ng Bible sa atin, maliwanag po ito, no? Now, the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. Amen. Number 3 points ko, peace in the midst of the storm. Number 3, God's peace is a gift to His children. Amen. Ibig sabihin po, kapayapaan ng Panginoon Diyos. Amen. Ay regalo niya sa iyo. Amen. Kaya kung ikaw po may problema, pinagdadaanan ngayon, meron kang suliranin ngayon, tandaan mo si God. Mayroon siyang magandang regalo, which is anong regalo yan? Maliban sa salvation, yung peace of God. Amen. Meron kang kapayapaan. Ito yung regalo ng Diyos sa iyo. Okay? Sabi nga dito, peace is not earned. It is a gift from the Lord. Amen. Ibig sabihin ng ang kapayapaan, hindi mo to binili. Okay? Ito po yung regalo ng Diyos sa iyo. Amen. Dahil mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya pag ikaw po yun, may mga kaguluhan sa buhay, sa pamilya, okay, sa financial, ilapit mo lang sa Panginoon, Lord, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi ko na alam kung Lord kung saan ako susuot. Hindi ko na alam, Lord, kung saan ako lalapit. Pero ang pinakamagandang lapitan, mga minamahal, ang Panginoon. Amen. Ang Panginoon talaga po. Kailangan lang matutunan mo, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko. Amen. Pinagkakatiwalaan ko, Lord, ang aking buhay ko sa iyo. Na wala akong ibang kakayanan. Hindi ko kaya. Ako lang. Mabuburn out ako, Lord, pag ako lang. Tama po ba? Kaya tayo po mga minamahal, turuan natin ating sarili. Na tayo po ay may mga pangangailangan dahil lapit sa Panginoon. Kaya isa sa mga itong pagpasok ng February, nagkaroon ng problema yung aming church vehicle na po. Share ko lang, no? Pero salamat sa Panginoon, no? Dahil ang Diyos natin ay dakila at tapat, no? Sabi ko, Lord, ako nagka-problema may sasakyan. Alam niyo naman po ang transportation ng sasakyan is napaka-importante yan especially sa ministry this time na po, no? Talagang kung saan pumupunta, kung saan mga ministries para kung may makasama kang mga co-laborers mo sa Panginoon, no? Sabi ko nasira. Sabi ko, Lord, kailangan, medyo malaki-laki ang finances na kailangan. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, wala pa rin akong pang-commitment para sa iyo. Pero the Lord God is there, no? Talagang kailangan lang, ilalapit mo lang talaga sa Panginoon. Ayaw mo naman humingi sa tao, di ba? Kasi pag sa tao, marami rin siya pangangailangan di ba? Pero kung sa Panginoon ka lalapit, di ba po? Ang Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na talagang ang Diyos magpapadala, parang katulad ng kay Elijah. Di ba po? Kaya ako nagpipray po ako sa Panginoon, Lord, gusto ko aking commitment, makapagbigay ako sa iyo. Okay po, sa biyaya ng Panginoon po, mga minamahal, dito sa ating kanta ng buhay, meron na po akong pang-commitment para sa Sunday. Amen? Because God is great. Okay? Ang Diyos natin ay tapat at tunay. Amen? At ang Diyos talaga nakikinig sa ating mga panalangin. Amen? Kasi ayoko mapahiya sa mga members na ako, nagpapakomit ako, tapos ako mismo as a pastor, wala akong pambigay. Di ba? Nakakahiya. Dapat bilang pastor, you should be a good model. You should be a good example
to your flock. Amen. Kaya kung nag-aspire ka na maging missionary, dapat ikaw muna yung mauuna. Ikaw yung unang nagso-soul winning, ikaw yung unang nagba-Bible reading, ikaw yung unang nagpe-prayer, di ba? And so on and so forth, di ba po? Kasi nga tayo ang tinitignan, kaya tayo mong tignan ka. Di ba po? Kaya ibig sabihin po, ang Panginoon ang nagtuturo sa atin. Kaya sabi ng Panginoon dito, sabi ng Panginoon, peace, okay, even the storms, okay? He gave peace through His presence, promises, and power. Amen. Ibig sabihin po, kahit sa oras ng bagyo, okay, ng buhay mo, pero dahil tayo ay naka Jesus Christ is still rebuke. Amen. Our problems, okay? His promise, His presence still remain. Amen. Kaya napakabuti ng Diyos sa atin bilang anak ng Panginoon. Ano po? Hindi siya, mula noon hanggang ngayon, hindi siya nagbabago. Amen. Tayo lang mismo nagbabago. Pag nakatanggap na natin yung blessing ng Panginoon, diba? Nagbabago tayo eh. No? Nakakalimutan natin minsan mag-church na maaga. Alam mo namang pag Sunday, dapat maaga ka. Diba po? Pero pag natanggap mo na yung kasagutan mo, kung kailan mo na lang feel mo na lang, di ba? Which is hindi po maganda kung mga minamahal, no? Kaya tayo po, gusto ng Panginoon, tayo bilang anak ng Panginoon, gusto ng Panginoon, patuloy tayong lumapit kay God. Patuloy tayong humingi sa Diyos ng awa at biyaya sa Panginoon. Amen po mga minamahal. Kaya ang conclusion natin for this morning is about storm will come, but peace is promised. Amen. Ang storm, dadaan lang yan. Okay, ang pagsubok, dadaan lang yan. Pero yung kanyang pangako, nanatili yan. Amen po mga minamahal. Nawa po mga minamahal, kayo po ay natuto sa salita ng Panginoon. Amen. Ang Diyos natin ay takila at tapat. Hindi mo akalain ang Diyos ay nakikinig, okay, sa iyo, di ba? Pero patuloy ka lang manampalataya kay God. Anak ka ng Diyos eh, di ba? Ang anak hindi yan i-forsake ng kanyang ama. Pero ang Panginoong Diyos natin eh, napakadakila tapat eh, pakikinggan niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Amen po mga minamahal, no? Kaya nawa po, itong katulad ng mga disciples ng Panginoon, di ba? Ginising nila si Jesus. Despite kasama nila, pero ang ginawa ni Jesus Christ is stand up, he arose. Amen? And rebuke the wind. Amen? Kaya ganoon din tayo mga minamahal. May pagsubok ka, may problema ka, may mga pangailangan ka, walang ibang pwedeng gawin mga minamahal, kundi manalangin, lumuhod sa Panginoon, at manampalataya. Na Lord, kung kailan ba darating yan, salamat po sa inyong biyaya. Okay po, kaya naman po mga minamahal, kayo po pinagpala ng Panginoon sa salita ng Diyos. Amen? At nawa po ito po yung nagbigay encouragement sa atin na magpatuloy tayo na maglingkod at maging tapat habang tayo po ay naghihintay sa kanyang pagbabalik. Sige po, tayo po ay manalangin at tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Tayo po ay magpasalamat. Panginoong Diyos sa manasa-langit at Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. We praise and thank you, Lord, sa wonderful message, Panginoon, namin na tungayan ngayong umagang ito. I bless you, O Lord, ang bawat isa, kung ano man po yung mga pinagdadaanan ng Lord namin ngayon. Lord, hindi ko, Lord, alam ako ano man po pinagdadaanan ng bawat Kristiyano na nakatune in ngayon. Pero Lord, alam ko po, batid ko po, Panginoon, na nandyan ang inyong presensya, nandyan ang inyong pagmamahal, nandyan ang inyong pag-unawa, nandyan ang inyong pagtugon sa amin. Kaya Lord God, kami po ay humihingi, Panginoon, ng gabay, ng iyong patuloy na mercy para sa amin, Panginoon. Kaya Lord God, tulungan niyo Lord kami na patuloy niyo Lord kaming gamitin, Panginoon, na sumunod, Panginoon, sa iyo, i-apply, Lord, namin ang inyong salita. At higit sa lahat, Panginoon, tulungan niyo, Lord, kami na lalo niyo po, Lord, palakasin ang aming pananampalataya, Panginoon. Kaya, Lord God, kay Lord ang aming dakilang tagapagtanggol sa aming buhay. At kayo po, Lord, ang nagbibigay ng kagalingan sa mga taong may mga karamdaman. Panginoon, pagalingan niyo rin, Lord, sila. At ganoon din, Panginoon, pagpalain niyo, Lord, ang araw na to, na po itong araw na to maging fruitful, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Kaya Lord, salamat, Panginoon, dahil kayo, Lord, ang aming kasama. Umpisa pa lang ng umagang ito, Panginoon. Kaya higit sa lahat, Panginoon, binabalik ko pang paport pasalamat. At ganoon din, we pray for the peace of Jerusalem. Panginoon, nabigyan niyo, Lord, sila ng kapayapaan at kaligtasan, Panginoon. Gamitin niyo, Lord, ang mga missionaries na nag-spread, Panginoon, ng gospel, Panginoon, to reach them out, Panginoon. At gamitin niyo kami as local church to support the mission, Panginoon, sa mga Israelite people. Kaya binabalik ko pang paport pasalamat sa matamis sa Panginoon ni Kristo Jesus na Messiah ng Israel. Amen. Kaya nawa mga kapatid, kayo po pinagpala ng Panginoon. May the Lord God bless you po. Maraming salamat po sa lahat po na naka-tune in ngayong umagang ito. Alam ko po na marami pa kayong gagawin. Pero salamat po sa inyong minuto
na ako po inyong sinamahan sa salita ng buhay. Nanawa po kayo po ipagpalain ng Diyos sa buong isang araw na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Nawa po, hanggang sa muli. Salamat po Pastor Joe sa pagbibigay ng schedule po sa akin. At salamat din po sa mga FIBA pastors po na naka-tune in ngayong umaga. At salamat din sa mga church members na naka-tune in at hindi sila umalis para magsubaybay sa salita ng buhay. Hanggang sa muli po, Pastor Samuel Cornel po ng Living Water Bible Baptist Church. God bless po.